Ang pangalan ko ay Maria. Ako ay 31 taong gulang ngayon, ngunit ang kuwentong ito ay nangyari noong ako ay 25. At ang unang bagay na narinig ko paggising ko mula sa isang 3 linggong koma, ay ang boses ng aking madrasta na nagsabi ng isang salita, nang napakahina na halos hindi ko ito narinig. Sa wakas, hindi ko binuksan ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Isang instinct na dumating. Bago pa man ganap na makapag-orient ang aking isipan sa silid, sa ilaw, sa mga tunog ng kagamitan sa ospital, sa tiyak na kalidad ng hangin, na tanging sa mga lugar lamang, kung saan ang mga tao ay pinananatiling buhay ng mga makina, hindi ng kanilang sariling lakas. Nakahiga lang ako. Lumapit ang aking madrasta sa kama at pagkatapos ay may sinabi pa siya. Isang bagay na para sa taong katabi niya. Binigkas sa boses na ginagamit ng mga tao. Kapag naniniwala silang walang nakikinig na mahalaga, nasa silid na iyon ako ng libu-libong beses mula noon sa aking alaala. Hindi ko pa rin sigurado kung alin sa narinig ko ang mas masakit. Ang sinabi niya o ang katotohanan na hindi siya pinatigil ng aking ama. Iyon ang sandali na naintindihan ko na ang aksidente ay hindi ang pinakamapanganib na nangyari sa akin noong buwang iyon. Welcome back sa ating channel para sa panibagong kuwento ng tahimik, ngunit matinding paghihiganti. May mga pagtataksil na maingay at halata, ngunit ang mga pagtataksil na halos sumira sa iyo ay dumadating ng tahimik habang nakahiga ka at naniniwala ang lahat sa paligid mo na hindi ka nakakarinig. Bago tayo magpatuloy sa detalye ng kuwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Ngayon, hayaan mong ibalik kita bago pa man ako napunta sa ospital. Kailangan kong sabihin sa iyo kung sino ako at kung ano ang mayroon ako bago ko sabihin sa iyo kung ano ang sinubukan nilang kunin. Ang buong pangalan ko ay Maria Reyes de la Cruz. Ang aking ina ay si Perla Reyes, na namatay sa agresibong ovarian cancer noong ako ay 14 at ginugol ang huling 8 buwan ng kanyang buhay sa paggawa ng isang bagay na hindi ko naintindihan hanggang sa maging sapat na ako upang maintindihan ito, na tinitiyak na ang kanyang naipundar ay mapupunta sa akin, sa halip na sa mga taong darating pagkatapos niya. Ang aking ina ay isang developer ng commercial real estate, hindi malakihan. Hindi siya nagtayo ng mga skyscraper o nag-manage ng mga portfolio na nangangailangan ng suporta ng institusyon. Nakahanap siya ng mga undervalued properties sa mga mid-size na merkado. Binili ang mga ito sa tamang oras. Inayos ang mga ito nang may pagmamalasakit ng isang taong nakaintindi na ang karakter ng isang gusali ay isang asset na kasing tunay ng sukat nito at pinaupahan ang mga ito sa mga tenant na maingat niyang pinili. Ginawa niya ito sa loob ng 18 taon at napakahusay niya rito. Siya rin ay metikulosa. Nagtago siya ng mga record tulad ng pagtatago ng mga drawing ng mga arkitekto na may pag-unawa na ang pagiging maingat sa detalye ay hindi burokrasya, kundi proteksyon. At ang proteksyon ay para sa mga taong darating pagkatapos, hindi para sa kanyang sarili. Nang siya ay namatay, iniwan niya sa akin ang 3 komersyal na ari-arian sa isang trust na nakabalangkas upang hindi ito ma-access hanggang sa ako ay maging 25. Iniwan niya sa akin ang mga shares sa maliit na kumpanya ng property development na kanyang itinatag. Nag-iwan siya ng isang hiwalay na account na magpopondo sa aking edukasyon at gastos sa pamumuhay hanggang sa mag-activate ang trust. At nag-iwan siya ng isang liham na ibinigay sa akin ng kanyang abogado sa aking ika-25 kaarawan, inihatid sa isang selyadong sobre na may pangalan ko sa labas, sa sulat kamay niya. Ang liham ay nagsasaad, bukod sa iba pang bagay, na maingat niyang pinag-isipan ang istruktura ng kanyang iniwan at na ginawa niya itong kasing protektado hanggat kaya niyang gawin. Sinabi niya na hindi siya naive tungkol sa ginagawa ng pera sa mga taong hindi ito pinaghirapan at naniniwalang may karapatan sila rito. Sinabi niya na ang mga proteksyon na kanyang binuo ay hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa akin. Ito ay dahil nagtitiwala siya sa akin at nais niyang tiyakin na igagalang ang tiwala ng mga sistema sa paligid ko, kahit na ang mga tao sa paligid ko ay hindi mapagkakatiwalaan.
Binasa ko ang liham sa aking 25 kaarawan habang nakaupo sa aking apartment na may lumalamig na kape. Inisip ko itong muli sa silid ng ospital. Nakahiga ng tahimik na nakapikit ang mga mata. Nakikinig sa boses ng aking madrasta. Alam ng aking ina ang isang bagay na inabot ako ng 11 taon upang matutunan. Ang pangalan ng aking ama ay Mang Jose de la Cruz, 58 na ngayon. Nagpakasal siyang muli 4 na taon matapos mamatay ang aking ina. Noong ako ay 18 at aalis na para sa kolehiyo. Na nangangahulugang ang timing ay tila plinano sa halip na nagkataon. Nakikipagkita na siya sa aking madrasta, si Tita Cynthia, nang hindi bababa sa 1 taon bago niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanya, na alam ko dahil nakakita ako ng litrato ng dalawa sa kanila, na may petsang 8 buwan bago ang kanilang unang hapunan sa aming bahay, na nakalagay sa isang folder sa kanyang opisina na hinahanap ko para sa ibang dahilan. Ako ay 17 at natutunan ko na kung aling mga obserbasyon sa aming tahanan ang tinatanggap at kung aling mga obserbasyon ang nagsasara ng mga silid. Ipinakita ni Tita Cynthia ang sarili bilang napaka-warm nang makilala ko siya. Siya ay 44 noon. Kaakit-akit sa makinis na paraan ng isang taong pinapanatili ang isang bersyon ng kanyang sarili para sa isang madla mula pa noong siya ay nasa 20s. At mayroon siyang social fluency ng isang tao na kaagad na nakakaintindi kung ano ang kailangan ng isang silid mula sa kanya. At ibinibigay ito ng hindi nagpapakita ng pagsubok. Mabait siya sa akin. Sa bawat hapunan, na dinaluhan ko noong taong iyon, nagtanong siya tungkol sa aking mga pag-aaral. Naaalala niya ang mga detalye. Mula sa mga nakaraang pag-uusap, nagpahayag siya ng interes sa background ng aking ina sa real estate, nang may tila tunay na pag-usisa. Nagtanong siya ng 3 magkahiwalay na okasyon sa aking huling taon sa high school ng mga katanungan tungkol sa istruktura ng trust na iniwan ng aking ina. Sumagot ako ng pangkalahatan dahil wala pa akong framework upang maintindihan kung bakit dumarating ang mga tanong sa pagkakasunod-sunod na iyon. Ang aking ninang na si Tia Fe ay mayroon. Si Tia Fe Castro ay ang pinakamalapit na kaibigan ng aking ina mula pa noong sila ay nasa 20 at naging aking ninang. Nang ako ay ipinanganak at dumalo sa bawat mahalagang kaganapan sa aking buhay. Nang may matatag na presensya ng isang taong seryosong ginagampanan ang tungkulin sa halip na palamuti lamang. Siya ay 62 na ngayon, isang retiradong abogado na dalubhasa sa corporate trust at mana na nagbalangkas ng ilan sa mga proteksyon sa mga dokumento ng trust ng aking ina. Nakilala niya si Tita Cynthia sa hapunan ng aking pagtatapos sa high school. Tinawagan niya ako kinabukasan. Sinabi niya, mag-ingat ka sa kanyang mga tanong. Sinabi ko, mukhang interesado siya talaga. Sinabi ni Tia Fe, interesado siya talaga. Iyan mismo ang sinasabi ko sa iyo na pag-ingatan. Hindi ko naintindihan noon. Maiintindihan ko. 4 na taon, pagkatapos ng magising ako sa isang silid ng ospital. Lumipat ako sa Maynila. Pagkatapos ng kolehiyo, mayroon akong degree sa business administration at nagtrabaho ako para sa isang commercial property management company. Hindi dahil kailangan ko ang kita, kundi dahil gusto kong maintindihan ang industriya na pinaglaanan ng buhay ng aking ina bago ko akuin ang responsibilidad para sa kanyang iniwan sa akin. Nagtrabaho ako doon sa loob ng 3 taon. Natuto ako ng mga bagay na hindi ko sana natutunan mula sa mga dokumento o mana lamang. Na kung paano gumagana ang mga gusali bilang mga negosyo, kung paano pinapanatili ang mga relasyon sa tenant, kung paano natukoy at isinara ang agwat sa pagitan ng kondisyon ng isang ari-arian at ang potensyal nito. Naging 25 ako noong Marso, bago ang aksidente. Ibinigay sa akin ni Tia Fe ang liham ng aking ina. Inactivate ko ang trust. Nakipagpulong ako sa independent financial manager ng trust, isang babaeng nagngangalang Grace, na namamahala sa account mula nang mamatay ang aking ina. At binati niya ako nang may init ng isang taong matagal nang naghihintay upang sa wakas ay makilala ang taong pinagtatrabahuhan nila. Kasama sa pag-activate ng trust ang 3 komersyal na ari-arian
ang mga shares ng kumpanya, at isang investment account na lumago sa loob ng 10 taon ng konserbatibong pamamahala sa isang halaga na inabot ako ng isang sandali upang maunawaan ng ipakita sa akin ni Grace ang statement. Maingat ang aking ina. Napakaingat niya. Nagbago ang ugali ni Tita Cynthia kinabukasan ng aking 25 kaarawan. Napansin ko noon, ngunit hindi ko ito pinangalanan ng tama. Ang mga tanong ay naging hindi gaanong pangkalahatan. Naging transactional ang mga ito. Nagtanong siya tungkol sa mga tiyak na ari-arian. Nagtanong siya tungkol sa istruktura ng board ng kumpanya. Nagtanong siya kung isinasaalang-alang ko ang pag-update ng mga arrangement sa pamamahala ng trust ngayon na ako na ang controlling beneficiary. Nagbigay ako ng pangkalahatang sagot. Sinabi ko sa aking ama na nagtatanong siya. Sinabi niya, interesado lang siya sa iyong tagumpay. Nagmamalasakit siya sa iyo. Napansin ko ang paglihis. Hindi ako nagpilit. Iyon ay noong Marso. Ang aksidente ay noong Setyembre. Pauwi ako mula sa inspeksyon ng ari-arian noong Huwebes ng gabi. Isang provincial road. Ang uri na may partikular na kalidad ng liwanag ng hapon na nagpapahirap sa pagtantiya ng distansya. Nang tumpak, isang truck ang tumakbo sa isang red light sa isang junction na aking tinatawid na may right of way. Hindi ko naaalala ang impact. Naaalala ko ang liwanag bago iyon. At pagkatapos ay wala nang anuman hanggang sa silid ng ospital 3 linggo pagkaraan. Sinabi sa akin ng mga doktor, pagkatapos na nasa medically induced coma ako, sa loob ng 11 araw, at isang natural na coma, sa loob ng isa pang 10. Sinabi nila sa akin na sinusubaybayan ang aktibidad ng aking utak at nagpakita ng mga senyales ng pagbabalik ng kamalayan sa mga araw bago ako tuluyang nagising. Sinabi nila sa akin, nakapansin-pansin ang aking paggaling dahil sa tindi ng orihinal na pinsala. Sinabi nila sa akin ang lahat ng ito pagkatapos. Habang ako ay nasa coma, malayang nakikipag-usap ang mga tao sa akin. May mga bisita, may mga nurse. Dumating ang aking ama. Dumating si Tita Cynthia. Nagsasalita sila sa mababang boses ng mga tao sa mga espasyang medikal. At nagsasabi sila ng mga bagay na hindi dapat pinoproseso ng walang malay na katawan, na nakahiga sa kama. Pinoproseso ng katawan ang lahat. Unti-unti akong nagbalik. Una tunog. Pagkatapos ay liwanag sa pamamagitan ng aking mga talukap ng mata. Pagkatapos ay ang kakayahang hanapin ang aking sarili sa espasyo. Pagkatapos ay ang pag-iisip na dumarating sa mga fragment na unti-unting nagiging coherent na pag-unawa sa loob ng ilang oras sa isang Huwebes ng umaga. 3 linggo pagkatapos ng aksidente. Alam ko kung nasaan ako bago ko binuksan ang aking mga mata. Alam ko sa mga tunog at amoy at tekstura ng mga bedsheet. At sa tiyak na kalidad ng katahimikan. Sa pagitan ng mga makina. Nakahiga lang ako at nag-orient. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Mga yapak, 2 pares. Ang isa ay nakilala ko bilang kay Tita Cynthia sa tunog ng kanyang sapatos. Isang pattern na naririnig ko sa loob ng 20 taon. Ang isa ay nakilala ko bilang sa aking ama, sa bigat at bilis nito. Sumara ang pinto sa likod nila. Lumapit si Tita Cynthia sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang mga monitor saglit. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang salita. Nang napakahina na, kung ako ay hindi gaanong alerto. Hindi ko sana narinig. Sa wakas, nakahiga lang ako. Kinontrol ko ang aking paghinga nang may matinding pagtuon ng isang taong nakakaintindi na ang susunod na ilang segundo ay mas mahalaga kaysa sa anumang nangyari bago nito. Bahagyang lumingon si Tita Cynthia sa aking ama. May sinabi pa siya. Isang bagay na nagsabi sa akin sa ilalim ng 10 salita. Kung ano ang nangyari sa 3 linggo, na nakahiga ako sa kama na ito. Hindi ako gumalaw. Hindi ko binuksan ang aking mga mata. Nakahiga ako sa silid ng ospital sa huling bahagi ng umaga. At inisip ko ang liham ng aking ina. At ang isinulat niya tungkol sa sistemang kanyang binuo. Upang protektahan ang iniwan niya sa akin. Inisip ko ang boses ni Tia Fe. Sa telepono kinabukasan ng aking graduation dinner.
Mag-ingat ka sa kanyang mga tanong. Nag-ingat ako sa kanyang mga tanong. Hindi ako naging sapat na maingat sa kanyang mga sagot. Magbabago na iyon. Ang sinabi ni Tita Cynthia. Pagkatapos ng sa wakas, ay 7 salita. Paulit-ulit ko itong binilang mula noon. Isang pirma pa. At lahat ay atin na. Sinabi niya ito sa aking ama, sa mababang boses ng isang taong nagsasabi ng mga bagay sa mga silid ng ospital sa loob ng 3 linggo. At naging komportable sa pag-assume na ang taong nakahiga sa kama ay hindi nakakatanggap ng impormasyon. Walang sinabi ang aking ama. Bilang tugon, ang katahimikan na iyon ay kanyang sariling sentensya. Nakahiga ako ng tahimik at inisa-isa ko ang narinig ko sa matinding atensyon ng isang taong nakakaintindi na. Ang susunod na ilang minuto ay isang dokumentong sinusulat at ang bawat detalye nito ay magiging mahalaga sa huli. Isang pirma pa. Hindi. Sana gumaling siya. Hindi. Sa tingin ng mga doktor ay bumubuti siya. Isang pirma pa. Ang wika ng isang transaksyon na kasalukuyang ginagawa. Ang wika ng isang taong nagtatrabaho sa isang pagkakasunod-sunod at narating na ang huling hakbang at nagpapahayag ng kagaanan sa pagiging malapit ng pagkumpleto sa halip na sa kamalayan ng taong kanilang kinakatayuan. Lahat ay atin, hindi kanya, hindi sa mga pamilya, atin. 2 tao, isang saradong bilog. Hindi pinatigil ng aking ama, si Tita Cynthia. Bumukas muli ang pinto, isang nurse ang pumasok. May sinabi tungkol sa vitals. Gumalaw sa silid ng tahimik at epektibo ng isang taong gumagawa ng routine task. Umurong sina Tita Cynthia at ang aking ama. Sinuri ng nurse ang mga monitor. Nagtala. Umalis. Sumara ang pinto. Sinabi ni Tita Cynthia. Kailan darating si Attorney Lim? Sinabi ng aking ama. Bukas ng umaga. 9:00. Sinabi ni Tita Cynthia. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang buong dokumentasyon ng paglilipat. Gusto ko handa na ang lahat, sabi ng aking ama. Sige. Napansin ko ang pangalang Abogado Lim. Napansin ko bukas ng umaga. Napansin ko ang buong dokumentasyon ng paglilipat. Pagkatapos ay may napansin pa ako. Ang boses ng aking ama ay may kalidad ng isang lalaking sumusunod sa mga instruksyon. Sa halip na nakikipag-usap bilang magkapantay, hindi nag-aatubili, hindi pinilit, isang lalaking nagbigay ng direksyon sa isang tao at huminto sa pag-iisip na kanyang karapatang questionin ang direksyon. Mas marami itong sinabi sa akin tungkol sa 3 linggo na ako. Ay walang malay kaysa sa anumang sinabi ni Tita Cynthia. Umalis sila ng magkasama bandang 11:30. Nakahiga ako ng tahimik sa loob ng 20 minuto, matapos sumara ang pinto. Pagkatapos ay iminulat ko ang aking mga mata. Ang kisame ng silid ng ospital ay isang partikular na kulay ng puti, na wala sa ibang lugar. Institusyonal at neutral, at idinisenyo upang walang ibigay sa taong nakatingin dito na makakagawa ng emosyon sa alinmang direksyon. Tiningnan ko ito ng matagal. Nag-inventory ako. Ang aking katawan ay naroroon sa mga paraan na mahalaga. Kaya kong igalaw ang aking mga kamay. Kaya kong iling ang aking ulo. Nang dahan-dahan, ang kanang bahagi ng aking katawan ay mabigat dahil sa hindi paggamit sa halip na pinsala. Ang aking kaliwang braso ay may linya na nakakabit. Sumasakit ang aking ulo ng matatag na pagpapatuloy ng isang bagay na matagal nang sumasakit at naging ambient condition na lamang. Buhay ako. Ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, ay strategically positioned din. Darating si Abogado Lim sa 9:00 kinabukasan ng umaga, na may buong dokumentasyon ng paglilipat. Mayroon akong humigit kumulang 22 oras. Kailangan ko ng 2 bagay. Isang kakampi sa gusaling ito, na nakakaintindi kung ano ang nangyayari, at isang paraan upang maabot si Tia Fe bago mag-9:00 bukas. Nakahiga lang ako at nag-iisip. Ang nurse na pumasok para sa vitals ay may name tag na hindi ko mabasa mula sa anggulo na aking kinahigaan. Ngunit hinawakan niya ang aking pulso.
Nang suriin niya ang aking pulso, at ang kanyang mga daliri ay huminto ng mas matagal kaysa sa karaniwang pagsusuri, hindi sapat na matitiyak, sapat na upang mapansin. May napansin siya. Kailangan kong maging kapaki-pakinabang ang pagkapansin na iyon. Ang pangalan niya ay Ate Rina. Bumalik siya para sa evening vitals, bandang 4:30. Sinuri muna niya ang mga monitor. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama at sinuri ang aking pulso gamit ang parehong dalawang daliri sa aking pulso. At sa pagkakataong ito ay pinisil ko pabalik. Isang maliit na pagtaas ng presyon, halos hindi napapansin. Ang uri ng signal na nagre-rehistro lamang kung nagbibigay ka na ng tamang uri ng atensyon. Hindi siya gumalaw. Hindi siya tumingin sa pinto. Hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Pinanatili lamang niya ang kanyang clinical composure nang may galing ng isang taong sinanay na hindi mag-react sa nakakagulat na impormasyon sa mga silid kung saan may mga kahihinatnan ang mga reaksyon. Sinabi niya sa parehong tahimik na profesional na boses na gagamitin niya para sa sinuman. Susukatin ko ang iyong temperatura. Inilagay niya ang thermometer at habang naghihintay, bahagya siyang lumapit sa monitor na pinapanggap niyang binabasa at sinabi niya ng halos pabulong. Kumindat ka. Isang beses. Kung naririnig mo ako, kumindat ako isang beses. Tumayo siya. Nagtala sa kanyang chart. Kinuha ang temperatura. Nagtala muli. Pagkatapos ay sinabi niya sa parehong clinical tone, aayusin ko ng bahagya ang iyong posisyon para sa ginhawa. Lumipat siya sa gilid ng kama. Habang inaayos niya ang unan, sinabi niya ng tahimik at direkta, nagpapakita ka na ng mga senyales ng kamalayan sa loob ng 2 araw. Idokumento ko ito sa aking personal na tala, hindi sa pangunahing chart. Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Pinisil ko ang kanyang pulso isang beses gamit ang aking mga daliri. Sinabi niya, may isang babaeng bumisita. Nang 3 beses na wala sa listahan ng mga aprobadong miyembro ng pamilya. Nag-sign in siya bilang kaibigan ng pamilya. Sa unang pagkakataon, may kasama siyang lalaki na sa tingin ko ay abogado. Dumating sila habang nandito ang iyong madrasta kahapon at pinauwi sila ng iyong madrasta. Pinisil ko muli ang kanyang pulso. Sinabi niya, gusto mo bang kontakin ko ang isang tao? Pinisil ko minsan para sa oo. Sinabi niya, sabihin mo sa akin kung paano. Hindi pa ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay magaspang dahil sa 3 linggo ng intubation at hindi paggamit, ngunit sapat na ang igalaw ng aking kamay. Naintindihan ni Ate Rina bago ko pa kailangang magtanong. Kinuha niya ang isang notepad mula sa supply cart. Inilagay ang isang panulat sa aking kanang kamay. Hinawakan ang pad sa isang anggulo na kaya kong abutin. Nagsulat ako ng 2 bagay. Tia Fe Castro at ang kanyang numero ng telepono na aking isinaulo sa edad na 14 at hindi kailanman nakalimutan. Pagkatapos ay sumulat ako ng isang salita pa. Ngayon, tiningnan ni Ate Rina ang isinulat ko. Tiningnan niya ako. Sinabi niya, tatawagan ko siya mula sa aking personal na telepono sa aking break, hindi mula sa sistema ng ospital. Pinisil ko ang kanyang pulso. Sinabi niya, huwag mong imulat ang iyong mga mata para sa iba ngayong gabi. Hanggang sasabihin kong ligtas na, ipinikit ko ang aking mga mata. Tinapos niya ang kanyang mga tala sa chart at umalis. Nakahiga ako sa kama at inisa-isa ko ang lahat ng narinig ko sa loob ng 3 linggo mula sa isang posisyon na pinaniniwalaan ng lahat na passive. Kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang alam ko sa Huwebes ng gabing iyon. Alam ko ito dahil ako ay walang malay sa loob ng 3 linggo sa isang silid kung saan malayang nakikipag-usap ang mga tao. At dahil ang utak, kahit na sa pinakakompromisong estado nito, ay nagtatala. Hindi lahat, hindi malinis. Sa mga fragment na unti-unting nagsasama-sama mula nang magsimulang bumalik ang kamalayan, tulad ng isang dokumento na muling nabubuo mula sa mga fragment kapag mayroon kang tamang software at sapat na oras. Binisita ni Tita Cynthia ng 11 beses. Alam ko ito dahil binanggit ito ng iba't ibang nurse sa iba't ibang pag-uusap at binibilang ko. Binisita ng aking ama
ng 7 beses. Binisita ni Tia Fe ng 3 beses at 2 beses siyang pinauwi. Isang lalaki na ang pangalan ay narinig kong Abogado Lim ang bumisita minsan, kasama si Tita Cynthia, sa isang araw na wala ang aking ama. Ang pagbisita na iyon ay tumagal ng 40 minuto. Ang pag-uusap na bahagya kong narinig ay tungkol sa dokumentasyon at mga pahintulot at ang timeline para sa pagkumpleto ng paglilipat ng autoridad sa pamamahala. Isang ibang lalaki na ang pangalan ay hindi ko nakuha ang bumisita sa 2 magkahiwalay na okasyon at nakipag-usap sa aking ama sa isang tono na iba sa tono ng abogado. Mas mababa, mas maingat ang tono ng isang taong naghahatid ng balita na nangangailangan ng maingat na paghawak. Narinig ko ang pariralang special power of attorney. Sa pag-uusap na iyon, narinig ko ang tungkol sa pagkuha ng legal na autoridad para sa mga medikal na desisyon. Narinig ko sa pangalawa sa mga pagbisita na iyon ang aking ama, na nagsabi, gaano katagal pa ba natin kailangang maghintay? Sinabi ng isa pang lalaki. Sinasabi ng mga doktor na 2 linggo pa bago sila magbigay ng anumang permanenteng desisyon. Sinabi ng aking ama. At kung gumalaw tayo bago iyon, sinabi ng lalaki. Kung gayon, kailangan natin ang dokumentasyon na maging airtight. Naganap ang pag-uusap na iyon noong Martes. Hindi ko alam kung aling Martes. Hindi ko alam kung ilang araw bago ako nagising. Ngunit alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi sila naghihintay na ako ay gumaling. Naghihintay sila ng timeline na nagsisilbi sa isang legal na proseso na hindi ko kinonsulta. Ang aking ama ay hindi isang lalaking minanipula ng isang babaeng minahal niya upang lumahok sa isang bagay na hindi niya naintindihan. Ang aking ama ay isang lalaking lumahok sa isang bagay na lubos niyang naintindihan. Iyan ang bahagi na paulit-ulit kong binabalik sa mga oras. Sa pagitan ng pagbisita ni Ate Rina at ng pagdating ni Tia Fe, hindi si Tita Cynthia. Ipinakilala ni Tita Cynthia ang kanyang sarili sa loob ng 13 taon sa mga paraan na pinili kong hindi basahin ng tama. Nagtanong siya tungkol sa trust. Nagtanong siya tungkol sa mga ari-arian. Nagtanong siya tungkol sa istruktura ng pamamahala. Ginawa niya ito ng kaaya-aya at tuloy-tuloy. At iniugnay ko ito sa pag-usisa ng isang babaeng interesado sa buhay ng kanyang stepdaughter. Hindi ito pag-usisa. Ngunit si Tita Cynthia ay isang babae na hindi ko kailanman lubos na pinagkakatiwalaan. Ang pagtuklas ng kanyang mga intensyon ay masakit nang hindi nakakagulat. Iba ang aking ama. Tumayo ang aking ama sa silid ng ospital at nagtanong, gaano katagal pa ba tayo maghihintay? Habang nakahiga ang kanyang anak, na walang malay sa kama, 3 talampakan mula sa kanya. Iyan ang pagtataksil na walang framework na maaari kong paglagyan nang hindi muling binuo ang framework mula sa simula. Dumating si Tia Fe, bandang 8, 15 ng gabing iyon. Alam ko, dahil pumasok si Ate Rina. Bandang 8, 10. At sinabi ng tahimik habang sinusuri ang aking IV line. Nasa parking structure siya. Dadalhin ko siya sa staff entrance. May window ng humigit kumulang 12 minuto bago mag-rounds ang charge nurse. Pinisil ko ang kanyang pulso. Pumasok si Tia Fe sa pinto bandang 8:18. Narinig ko ang kanyang mga yapak at kilala ko ang mga ito, tulad ng pagkakakilala ko sa mga yapak ni Tita Cynthia. Ang ritmo ng isang taong pinakikinggan ko sa buong buhay ko. Lumapit siya sa kama. Walang sinabi sa isang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ng napakatahimik, Maria, kung naririnig mo ako, pisilin mo ang aking kamay. Pinisil ko ang kanyang kamay. Gumawa siya ng tunog na hindi salita. Ang tunog ng isang taong nagtatago ng ginhawa na kanyang pinipigil sa loob ng 3 linggo. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama at lumapit at sinabi niya, sasabihin ko sa iyo ang alam ko at kailangan mong makinig nang hindi nagre-react dahil sabi ni Ate Rina, mayroon tayong 11 minuto. Nananatili akong nakapikit.
Pinisil ko ang kanyang kamay ng isang beses para sa oo, sinabi niya. Nag-file si Tita Cynthia ng petition for guardianship at special power of attorney para sa mga medikal na desisyon sa ika-4 na araw ng iyong pagpapaospital. Ang pag-file ay binanggit ang distress ng iyong ama at ang kanyang kahilingan na siya ang mamahala sa mga desisyon sa medisina. Napansin ng legal team ng ospital na irregular ito, ngunit kinumpirma ng iyong ama ang kahilingan sa nakasulat at ito ay pinagkalooban sa limitadong batayan. Pinisil ko ang kanyang kamay. Sinabi niya sa ika-9 na araw. Isang lalaking nagngangalang Abogado Lim, na isang abogado para sa ari-arian, na kinuha ni Tita Cynthia iti sa buwan na ang nakalipas, ang nagsumite ng paperwork sa financial manager ng trust, na humihiling ng isang emergency review ng istruktura ng pamamahala. Binanggit niya ang iyong incapacitation at ang kanyang inilarawan bilang karapatan ng iyong ama bilang orihinal na co-trustee. Sinabi niya, Grace, ang financial manager ng iyong trust ay tinanggihan ang kahilingan at agad akong kinontak. Nakikipag-ugnayan ako kay Grace mula pa noong ika-10 araw. Pinisil ko ang kanyang kamay ng 2 beses. Naintindihan niya. Sinabi niya, walang naiproseso si Grace. Nagpapahaba siya ng oras sa pamamagitan ng mga kinakailangan sa pamamaraan. Humihiling ng dokumentasyon na tumatagal upang mabuo. Humihingi ng mga paglilinaw na nangangailangan ng mga tugon. Nagbigay siya sa atin ng oras. Huminto siya. Sinabi niya, darating si Attorney Lim bukas ng 9:00 ang inilarawan ni Tita Cynthia sa iyong ama bilang ang huling dokumentasyon ng paglilipat. Hindi ko alam eksakto kung ano ang nilalaman ng dokumentasyon, ngunit naniniwala ako na ito ay nilalayon upang kumpletuhin ang paglilipat ng awtoridad sa pamamahala sa mga pangunahing ari-arian ng trust, habang ikaw ay nananatiling walang kakayahan. Sinabi niya, Maria, naniniwala sila na mayroon silang 3 araw bago magbigay ang medical team ng anumang permanenteng desisyon tungkol sa iyong kondisyon. Sinusubukan nilang kumpletuhin ang paglilipat bago magbago ang iyong medikal na status. Sinabi niya, ang kailangan kong malaman ay kung ano ang gusto mong gawin. Iminulat ko ang aking mga mata. Tiningnan ako ni Tia Fe. Hindi siya nag-react nang may nakikitang pagtataka ng isang taong nakakaranas ng hindi inaasahan. Ginugol niya ang 40 taon bilang isang abogado. Naghihintay siya sa sandaling ito. Mula pa noong gabing tinawagan siya ni Ate Rina. Mula sa isang personal na telepono, sa isang parking garage ng ospital. Sinabi niya, Kumusta? Aking mahal. Sinabi ko sa isang boses na lumabas bilang halos bulong lamang mula sa trolinggo ng hindi paggamit. Hindi makakapasok si Attorney Lim sa gusaling ito bukas. Sinabi niya, hindi siya makakapasok. Sinabi ko, kailangan kong magkaroon si Grace ng dokumentasyon ng aking kamalayan. Bago mag-alas. 9. Sinabi ni Ate Rina. Nag-iingat siya ng personal na tala mula pa noong Martes. May petsa, may timestamp, clinical na format. Pipirmahan niya ang mga ito ngayong gabi. Sinabi ko. At ang medical team? Sinabi ni Tia Fe. Mayroon akong kasamang abogado na dalubhasa sa mga usaping mediko-legal. Available siya ngayong gabi. Makakapunta siya rito bago mag-alas. 6 bukas ng umaga. Sinabi ko, alam ba niya ang sitwasyon? Sinabi niya, alam niya ang sapat. Sinabi ko, kailangan kong malaman ang lahat ng nalipat, lahat ng na-file, lahat ng nagpalit ng kamay, mula nang mangyari ang aksidente. Inabot ni Tia Fe ang bag na dala niya at inilagay ang isang folder sa kama sa tabi ko. Sinabi niya, inihahanda ko ito mula pa noong 10 araw. Iminulat ko ang folder gamit ang mga kamay na mas mabagal kaysa sa nakasanayan ko at hindi gaanong matatag ngunit gumagana. Ang folder ay naglalaman ng 14 na pahina. Binasa ko ang bawat isa. Manglandi balasalan na lala. Pagkatapos kong matapos, mas matatag na ang aking boses kaysa sa nang dumating si Tia Fe, at ang sakit sa aking ulo ay may kalidad ng isang bagay na nabigyan ng direksyon upang kumilos.
sa halip na basta na lamang nagpapatuloy nang walang layunin. Tiningnan ko si Tia Fe. Sinabi ko, nagkamali sila ng 2 beses. Sinabi niya, sabihin mo sa akin. Sinabi ko, ginamit nila si Attorney Lim at ginamit ni Attorney Lim ang parehong dokumentasyon ng trust na binuho ng aking ina. Ang dokumentasyon na binuo niya kasama ka. Tiningnan ako ni Tia Fe. Sinabi ko, alam mo ang bawat proteksyon sa mga dokumentong iyon. Bawat probisyon, bawat kondisyon. Sinabi niya, ako ang nagbalangkas ng karamihan sa mga iyon. Sinabi ko, kung gayon, alam mo ang chain of authorization na kailangan nilang i-bypass. Sinabi niya, oo, sinabi ko, na-bypass ba nila ito? Nang tama? Tahimik si Tia Fe sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi. Hindi nila nagawa. Sinabi ko, ipakita mo sa akin. Ipinakita niya sa akin. Pagdating ng 10:00 ng gabing iyon, pinirmahan ni Ate Rina ang kanyang personal na tala sa presensya ni Tia Fe at ng abogado ng mediko-legal na dumating bandang 9:30, bandang 11:00. May formal na abiso na ang financial manager ng trust, si Grace, tungkol sa aking muling nabawi na kamalayan, na may mga sumusuportang dokumentasyon mula sa 2 medikal na saksi. Bandang 11:30, nag-file si Tia Fe ng isang emergency motion sa Regional Trial Court na humihiling ng agarang pag-freeze sa anumang transaksyon na nauugnay sa trust habang nakabinbin ang isang capacity review. Pagdating ng hating gabi, ang appointment ni Abogado Lim, kinabukasan ng umaga ay naging walang saysay sa pamamaraan. Nakahiga ako sa kama ng ospital at inisip ko ang aking ina na nakaupo sa kanyang desk 80 na taon na ang nakakarao, gumagawa ng mga proteksyon na inasam niyang hindi ko nakakailanganin. Ginawa niya pa rin ang mga ito dahil naintindihan niya ang isang bagay na hindi naintindihan ni Tita Cynthia at ng aking ama nang simulan nila ang kanilang maingat na through a linggong proseso. Ang mga proteksyon ay wala sa mga dokumento ng trust. Ang mga proteksyon ay nasa mga taong tumulong sa pagbuo nito. At ang mga taong iyon ay naghihintay na ako ay magising. Ang pangalan ng abogado ng mediko-legal ay Attorney David Tan. Siya ay 53, metikuloso sa paraan ng isang taong gumugol ng 30 taon sa interseksyon ng pangangalaga sa kalusugan at batas, at nabuo sa pamamagitan ng gawaing iyon ang isang kumpletong kawalan ng sentimentalidad tungkol sa mga sitwasyon na nangangailangan ng kalinawan sa halip na ginhawa. Nakipagtulungan si Tia Fe sa kanya sa 3 kaso sa nakaraang dekada. At inilarawan siya sa telepono noong nakaraang gabi bilang isang taong hindi nag-aaksaya ng salita o oras. Dumating siya bandang 6:00 ng umaga. Gaya ng ipinangako, sinuri muna niya ang dokumentasyon ni Ate Rina. Sinuri niya ang kanyang sariling mga tala mula sa pagtatasa noong nakaraang gabi. Nakipag-usap siya sa attending physician, isang babaeng nagngangalang Doktora Reyes, na namamahala sa aking pangangalaga mula nang mangyari ang aksidente at lumabas na may sarili siyang alalahanin tungkol sa ilang desisyon na ginawa sa panahon ng aking kawalang kakayahan na hindi niya naitaas sa pamamagitan ng opisyal na channels nang walang dokumentasyon upang suportahan ang mga ito. Pinapanood ni Doktora Reyes. Hindi siya sigurado sa pinapanood niya, ngunit pinapanood niya. Nakipagpulong si David sa kanya sa loob ng 40 minuto sa isang conference room sa dulo ng pasilyo habang ako ay nakahiga sa aking kama at nakaupo si Tia Fe sa upuan sa tabi ko at hindi kami nagsasalita dahil walang kailangang sabihin na hindi pa nasasabi at dahil naintindihan namin pareho na ang susunod na ilang oras ay isang proseso sa halip na isang pag-uusap. At ang proseso ay nangangailangan ng pasensya. Higit sa mga salita, bandang 7:15. Bumalik si David. Sinabi niya, si Doktora Reyes ay handang mag-file ng isang susog na pagtatasa ng kakayahan na nagdodokumento ng iyong kamalayan noong Huwebes ng gabi. Ang pagtatasa ay may timestamp
at papalit sa umiiral na dokumentasyon ng medikal na status na pinagbatayan ng pag-file ni Abogado Lim. Sinabi ko, ano ang ibig sabihin nito para sa special power of attorney? Sinabi niya, ang granted na special power of attorney ni Tita Cynthia ay ipinagkaloob batay sa iyong kawalang kakayahan. Sa sandaling itatag ng isang kasalukuyang pagtatasa ng kakayahan, ang iyong kamalayan, at kakayahang makipag-ugnayan, ang batayan para sa special power of attorney ay hindi na balido. Hindi ito nangangailangan ng utos ng korte upang ma-invalidate. Ito ay automatikong nawawalan ng bisa sa ilalim ng mga tuntunin ng orihinal na pagkakaloob. Sinabi niya, ang emergency motion ni Tia Fe ay natanggap ng RTC noong alas 11:30 kagabi. Sinuri ito ng duty judge ng korte bandang alas 4 ng umaga at naglabas ng pansamantalang pag-freeze sa lahat ng transaksyon na nauugnay sa trust habang nakabinbin ang isang emergency capacity hearing. Ang pagdinig ay nakatakdang sa Lunes, sinabi niya. Pagdating ni Abogado Lim sa alas 9, malalaman niyang wala nang natitira para sa kanya na gawin. Dumating si Abogado Lim bandang 9:04. Alam ko dahil si Ate Rina ay nasa nurses station nang pumasok siya sa main entrance at nagpadala siya sa akin ng isang salita sa notepad na iniwan niya sa akin dito. Itinupi ko ang notepad at inilagay sa ilalim ng aking unan. At nakahiga lang ako na nakamulat ang mga mata at naghintay. Dumating siya sa silid kasama si Tita Cynthia. Sabay silang nagbukas ng pinto. Huminto si Tita Cynthia. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya ang aking nakamulat na mga mata. Ang unan na nakaayos sa likod ko. Ang baso ng tubig sa mesita, sa tabi ng kama na aking hiningi at ininuman. At ang gilid ng notepad na nakikita sa ilalim ng unan. Tiningnan niya si Tia Fe na nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. May hawak na folder sa kanyang kandungan. Tiningnan niya si Attorney David Tan na nakatayo malapit sa bintana. Pagkatapos ay tiningnan niya ako muli. Sinabi ko, magandang umaga Tita Cynthia. Ang boses ko ay hindi pa rin tulad ng dati. 3 linggo na ang nakakaraan. Mayroon itong kalidad ng isang bagay na ginagamit sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Ngunit, ito ay naroroon. Ito ay malinaw. At dumating ito sa silid na may bigat ng isang bagay na nawala loob ng 3 linggo. At ngayon, ay bumalik na. Naintindihan ni Abogado Lim, bago pa man si Tita Cynthia, siya ay abogado. At ang mga abogado ay nagbabasa ng mga silid para sa kanilang ikabubuhay. At binasa niya ang silid na ito sa humigit kumulang 4 na segundo at naintindihan na ang folder ng dokumento sa ilalim ng kanyang braso ay hindi bubuksan ngayon. Sinabi ni Tita Cynthia, gising ka na. Sinabi ko, gising na ako simula pa noong Huwebes ng hapon. Walang sinabi ni Tita Cynthia. Sinabi ko, narinig ko kayo noong Huwebes ng umaga bago ko binuksan ang aking mga mata. Kayo at ang aking ama. Ang kanyang ekspresyon ay dumaan sa iba't ibang yugto. Ang una ay hindi paniniwala. Ang pangalawa ay ang pagkalkula ng isang taong nagtatasa kung ang hindi paniniwala ay isang posibleng posisyon. Ang pangatlo ay isang bagay na hindi nagresulta sa anumang ekspresyon na mayroon akong pangalan. Sinabi ko, nag-file si Tia Fe ng emergency motion sa RTC. Ang mga transaksyon ng trust ay frozen. Habang nakabinbin ang pagdinig sa Lunes, ang special power of attorney ay invalid mula sa susog na pagtatasa ng kakayahan ni Dr. Reyes na na-file ngayong umaga. Sinabi ni Attorney Lim. Gusto kong kausapin ang aking kliyente. Sinabi ni Attorney David Tan. Siyempre, available ang pasilyo. Umalis sina Attorney Lim at Tita Cynthia sa silid. Sumara ang pinto. Walang sinabi ni Tia Fe. Tiningnan ko ang kisame sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, nasaan ang aking ama? Sinabi ni Tia Fe. Tumawag siya sa ospital bandang 7:30 kaninang umaga. Sinabi ng opisina ni Dr. Reyes sa kanya na na-update na ang iyong status.
Hindi na siya tumawag muli mula noon. Sinabi ko, alam niya. Sinabi niya. Oo. Sinabi ko, darating ba siya? Sinabi niya. Hindi ko alam. Sinabi ko. Ako rin. Hindi siya dumating noong araw na iyon. Dumating siya kinabukasan ng umaga na mag-isa, nang walang tita Cynthia, at nang walang abogado Lim, at nang walang partikular na pagpapakita ng pag-aalala na kanyang pinanatili sa loob ng 3 linggo ng aking pagpapaospital nang siya ay bumisita ng 7 beses habang nagpaplano ng pagkumpleto ng isang paglilipat ng pinansyal. Dumating siya bandang 8 ng umaga nang nagro-rounds ang ospital at ang koridor sa labas ng aking silid ay may ambient noise ng isang institusyon na nagsisimula ng kanyang araw. Tumayo siya sa pintuan. Mukha siyang isang lalaki na ginugol ang nakaraang 36 na oras sa pag-unawa sa kanyang sarili na matagal na niyang iniiwasan. Siya ay 58 taong gulang at binuo niya ang isang bersyon ng kanyang sarili sa paligid ng isang babae na nagtatanong tungkol sa trust ng kanyang anak. Bago pa man niya sabihin sa anak na iyon na mayroong babae, hinayaan niya ang mga tanong na iyon na maging isang direksyon. Hinayaan niya ang direksyon na maging isang plano. Tumayo siya sa silid na ito. 3 linggo na ang nakarao at nagtanong, gaano katagal pa ba tayo maghihintay? Habang ako ay nakahiga sa kama. Alam niya na alam ko iyon. Pumasok siya sa silid at umupo sa upuan sa tabi ng kama na inokupahan ni Tia Fe at tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Sinabi niya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Sinabi ko, kung gayon, huwag ka nang magsimula. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Sinabi niya, alam ko ang pinaplano ni Tita Cynthia. Alam ko mula sa simula. Hindi bawat detalye. Ngunit ang direksyon nito. Sinabi ko, gaano katagal na? Sinabi niya. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa istruktura ng trust, pagkaraan ng 1 taon ng aming pagpapakasal. Sinabi ko sa sarili ko na interesado lang siya. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay dahil nagmamalasakit siya sa nangyari sa iyo. Huminto siya. Alam kong hindi totoo iyon pagdating ng iyong 25 kaarawan. Hinayaan ko ang sarili ko na hindi pa rin malaman dahil ang alternatibo ay nangangailangan sa akin na gumawa ng isang bagay na hindi ko handang gawin. Sinabi ko, iwanan siya. Sinabi niya, oo. Sinabi ko, pinili mo siya. Sinabi niya, oo. Sinabi niya ito nang walang pagtatanggol ng isang lalaki na naghanda ng kaso para sa kanyang mga pagpipilian. Tanging ang pag-amin, ang tumpak na paglalarawan ng isang desisyon na kanyang ginawa. Tiningnan ko ang aking ama, 58 taong gulang, ang lalaking humawak sa aking kamay, sa burol ng aking ina, at sinabi sa akin na aayusin namin ang lahat, nang magkasama, at seryoso niya itong sinabi. Naniniwala ako sa sandaling sinabi niya ito. Sinabi ko, sa Lunes ang pagdinig. Kailangan kong sabihin mo sa korte ang nalalaman mo. Ang buong lawak ng pinlano. Ang dokumentasyon na iyong pinirmahan. Ang mga pag-uusap kay Abogado Lim. Lahat, sinabi niya. Ito ay gagamitin laban kay Tita Cynthia. Sinabi ko, oo. Sinabi niya, at laban sa akin, sinabi ko. Marahil oo. Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ako patatawarin ng iyong ina para dito. Sinabi ko, alam ko. Sinabi niya, kaya mo ba? Inisip ko ang tanong na iyon, nang tapat sa halip na pabigla-bigla. Sinabi ko, hindi ko pa alam. Iyan ang pinakamatapat na sagot na mayroon ako. Tumango siya. Sinabi niya, pupunta ako sa pagdinig. Tumayo siya. Tiningnan niya ako muli mula sa pintuan, nang may ekspresyon ng isang lalaki na nagbaba ng isang bagay na matagal na niyang dinadala sa maling direksyon at hindi pa rin sigurado kung ano ang pakiramdam ng paglalakad nang wala ito. Pagkatapos ay umalis siya. Ang pagdinig noong Lunes ay tumagal ng 3 oras. Ako ay personal na naroroon, na nangailangan ng medical clearance
mula kay Doktora Reyes at isang wheelchair para sa unang bahagi. Bago ko ipinakita na kaya kong tumayo at ginawa, unang tumestigo ang aking ama. Sinabi niya sa korte ang buong lawak ng kanyang kaalaman. Ang mga pag-uusap kay Abogado Lim. Ang dokumentasyon na kanyang pinirmahan. Ang timeline ng pagpaplano ni Tita Cynthia. Ayon sa kanyang pagkakaintindi, sinagot niya ang bawat tanong na ibinangon ng kasamahan ng abogado ni Tia Fe nang hindi umiiwas at nang walang pinamamahala ang bersyon ng mga pangyayari. Malaki ang ipinagbayad niya. Ito rin. Naniniwala ako, ang pinakatapat niyang pagganap sa isang propesyonal na konteksto sa loob ng ilang taon. Sinubukan ng abogado ni Tita Cynthia na ilarawan ang financial manager ng trust, si Grace, bilang hindi tamang kumilos sa pagtanggi na iproseso ang mga kahilingan sa paglilipat. Nagdala si Grace ng 14 na buwan ng dokumentadong korespondensya sa pagdinig na nagpakita na sinunod niya ang bawat kinakailangan sa pamamaraan ng tama at nagbangon ng mga alalahanin sa pamamagitan ng naaangkop na channels sa bawat yugto. Sinuri ng korte ang dokumentasyon ng paglilipat ni Abogado Lim. Tama si Tia Fe. Tungkol sa chain of authorization, binuo ng aking ina ang isang trust na may layered authorization structure na nangangailangan ng independent verification sa bawat yugto ng anumang malaking transaksyon. Ang verification sa stage 3 ay nangangailangan ng pirma mula sa Independent Legal Counsel ng Trust, isang papel na hawak ng isang abogado na partikular na pinangalanan ng aking ina sa mga dokumento ng trust nang likhain niya ang mga ito. Ang abogado na iyon ay si Tia Fe. Hindi alam ni Tita Cynthia at ni Abogado Lim ang papel ni Tia Fe sa estruktura, o alam nila ngunit naniwala silang kaya siyang i-bypass. Sa alinmang paraan, hindi na kumpleto ang bypass at nawawala ang stage 3 authorization mula sa bawat dokumento sa folder ni Abogado Lim. Hindi kailanman naging legal na maipapatupad ang paglilipat. Alam ng aking ina, ang isang bagay ang 10 taon na, ang nakakaraon na nagprotekta sa kanyang anak na babae sa isang silid ng ospital, 3 dekada. Pagkatapos, alam niya na ang mga taong pinakamalamang nasusubukan na kumuha ng isang bagay ay ang mga taong pinakamalapit sa taong may hawak nito. At binuo niya ang proteksyon ng naaayon na nakabase ito sa isang relasyon na pinagkakatiwalaan niya, sa halip na sa isang istruktura na maaaring malagpasan ng isang taong may sapat na oras at tamang abogado. Pinagkatiwalaan niya si Tia Fe. Kumapit si Tia Fe. Ini-freeze ng korte ang lahat ng nakabinbing transaksyon. Pinawalang bisa ang special power of attorney ni Tita Cynthia nang may retroactive effect at ibinigay ang usapin sa city prosecutor para sa investigasyon ng posibleng pandaraya, pamemeke, at maling paggamit ng pera. Tinanggal ang aking ama bilang co-trustee. Ako ay kinumpirma bilang nag-iisang controlling authority. Ang mga kahihinatnan na sumunod ay dumating ng may maingat na pamamaraan ng mga sistema na kumikilos nang sinasadya sa halip na mabilis. Nilabasan ng warrant of arrest si Tita Cynthia 4 na buwan matapos ang pagdinig. Natuklasan ng investigasyon ng city prosecutor ang buong lawak ng pagpaplano, kabilang ang ebidensya na inihanda ni Attorney Lim ang mga peking dokumento ng pahintulot para sa stage 3 verification na hindi na i-deploy dahil sumara na ang window bago pa magamit. Ang kasong pamemeke, ang pinakamahalaga sa istruktura. Ginawa nitong isang kriminal na kaso, ang usapin mula sa isang civil dispute tungkol sa pamamahala ng trust na may tiyak na ebidensya ng intensyon. Isinuko ni Attorney Lim ang kanyang lisensya sa batas habang nakabinbin ang resulta ng investigasyon ng bar na sumunod. Ang mga ari-arian ni Tita Cynthia ay frozen sa panahon ng investigasyon. Ang mga luho na binili niya sa mga linggo, kasunod ng aking aksidente, na inaasahan ang pagkumpleto ng paglilipat, ay napapailalim sa mga pamamaraan ng pagbawi. Buong nakipagtulungan ang aking ama sa investigasyon. Isinaalang-alang ang kanyang kooperasyon, ngunit hindi nito tinanggal ang kahihinatnan. Siya ay permanenteng tinanggal mula sa anumang papel sa istruktura ng trust
Nahaharap siya sa pananagutan si Bill para sa kanyang partisipasyon sa pagpaplano at nakipag-ayos sa isang kasunduan na nangailangan sa kanya na magbayad pabalik sa trust ang halaga na nabayaran sa kanya mula sa mga account nito sa panahon na siya ay kumikilos laban sa aking interes. Siya ay nabubuhay ng mag-isa sa oras na natapos ang kasunduan. Ngunit bago pa man maihain ang warrant, umalis na si Tita Cynthia at nagtago. Kinalkulan niya na ang pagiging malapit sa aking ama ay hindi na makakatulong sa kanya at kumilos siya ng may parehong kahusayan na inilapat niya sa lahat ng iba pa. Umalis ako sa ospital, 12 araw. Pagkatapos ng pagdinig noong Lunes, pinayagan akong umalis ni Dr. Reyes nang may tiyak na kasiyahan ng isang manggagamot na ang pasyente ay gumaling sa kabila ng maagang prognosis at personal na itinuturing na isang propesyonal na tagumpay ang paghamon na iyon. Inihatid ako ni Ate Rina sa labasan. Sa pinto, sinabi niya, "Ikaw ang pinakatahimik na tao na nakita ko sa ganoong sitwasyon." Sinabi ko, "Mayroon akong napakagaling na guro." Tiningnan niya ako. Sinabi ko, "Ang aking ina." Itinuro niya sa akin na ang proteksyon ay nasa mga taong tumulong sa iyo. Nabuuin ito, hindi sa mga dokumento. Sinabi ni Ate Rina. Mukhang kahanga-hanga siya. Sinabi ko, siya ay metikulosa, na lumabas na pareho lang. Pagkaraan ng 8 buwan ng aksidente, nakaupo ako sa opisina ng financial manager ng trust, si Grace, para sa aming unang quarterly review. Mula nang ako ay ganap na makontrol. Buo ang trust, gumagana ng maayos ang mga ari-arian. Tumaas ang halaga ng mga shares ng kumpanya sa panahon na nahadlangan ang pakikialam ni Tita Cynthia sa pamamahala ng pagpapahaba ng oras ni Grace. Patuloy na lumalaki ang investment account ng may konserbatibong pasensya na itinatag ng aking ina. Nabuhay ang maingat na gawain ng aking ina. Dumating si Tia Fe para sa hapunan sa aking apartment noong Sabado. Nagluto ako sa paraan na itinuro sa akin ng aking ina nang may atensyon sa halip na bilis. At umupo kami sa mesa sa kusina. At nag-usap tungkol sa mga bagay na hindi ang kaso, at hindi ang ospital, at hindi ang pagdinig. Nag-usap kami tungkol sa aking ina. Sinabi ni Tia Fe na naging lubos niyang ikagagalit ang lahat. Sinabi ko na mahahanap niya itong predictable. Sinabi rin ni Tia Fe iyon. Sinabi niya na alam niya kung ano ang kanyang pinoprotektahan nang binuo niya ang mga dokumentong iyon. Nakita niya ito sa ibang mga pamilya. Nais niyang tiyakin na mayroon kang isang bagay na magtatagal kahit na ang mga tao sa paligid mo ay hindi. Sinabi ko ang authorization chain. Sinabi ni Tia Fe na tinawagan niya ako noong linggo bago siya namatay. Sinabi niya na gusto niyang balikan ang mga dokumento ng isang beses pa. Ginugol namin ang 3 oras sa telepono. Gumawa siya ng 2 maliit na pagbabago. Tiningnan ni Tia Fe ang kanyang baso ng wine. Isa sa mga ito ay ang stage 3 requirement. Sinabi ko, idinagdag niya iyon sa tawag na iyon. Sinabi ni Tia Fe, oo, wala akong sinabi sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, alam niya. Sinabi ni Tia Fe, alam niya ang isang bagay. Hindi niya alam eksakto kung ano. Ngunit sapat na ang alam niya upang magdagadag ng isa pang layer. Inisip ko ang aking ina. Sa huling mga linggo ng kanyang buhay, pinamamahalaan ang kanyang kumpanya mula sa isang upuan habang ang kanyang katawan ay patungo sa katapusan. Naging maingat at metikulosa siya para tawagan ang kanyang abogado at magdagdag ng stage 3 authorization requirement sa isang dokumento ng trust para sa isang anak na babae. Nakatatis taong gulang, at hindi pa alam kung bakit ito magiging mahalaga. Ginawa niya pa rin ito, dahil iyon ang pagkatao niya. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari, narito ang gusto kong iwan sa inyo. Namatay ang aking ina, narito ang 14. Ginugol niya ang huling mga linggo ng kanyang buhay sa pagtawag sa mga abogado at pagdaragdag ng mga probisyon sa mga dokumento at pagbuo ng mga istruktura na inasam niyang hindi ko nakakailanganin. Ngunit hindi siya pumayag
Naiwan ang mga itong hindi tapos. Hindi siya maaaring nasa silid ng ospital kasama ako. Ngunit ang kanyang binuo ay iyon ang hitsura ng tunay na proteksyon. Hindi isang nakakandadong pinto, hindi isang komprontasyon, hindi isang dramatikong intervention, isang stage 3 authorization requirement na idinagdag sa isang 3 oras na tawag sa telepono mula sa isang namamatay na babae na nakaintindi na ang mga taong pinakamalamang na susubukan na kumuha ng isang bagay mula sa iyo ay ang mga taong pinakamalapit sa iyo kapag ikaw ay pinakamahina. Siya ay metikulosa. Ang pagiging maingat sa bawat detalye, lumalabas, ay isa sa pinakamatatag na anyo ng pagmamahal. Ang pangalawang bagay, hindi ako kilala ni Ate Rina. Wala siyang obligasyon na mapansin ang kanyang napansin o kumilos dito sa pamamagitan ng hindi opisyal na channels sa personal at profesional na peligro. Napansin niya dahil nagbigay siya ng atensyon. Kumilos siya dahil sinabi sa kanya ng kanyang instinct na mahalaga ang kanyang nakikita. Bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo na nakakapansin ng mga bagay at kumikilos sa kanilang napansin. Mas bihira sila kaysa sa mga obvious na kakampi at mas mahalaga pagdating ng oras. I-comment sa ibaba ang inyong pangalan at kung saang lungsod kayo nanonood. Ibahagi niyo rin kung mayroon kayong tao sa inyong buhay na tumulong sa inyo kahit hindi naman nila obligasyon. Para sa mas maraming kwento tulad nito, hanapin kami sa channel. Ang bawat kwento dito ay tungkol sa isang taong na-underestimate. At lumabas na siya ang nag-iisang taong hindi pinagtuunan ng pansin. Mag-subscribe at magkikita tayo sa susunod.